Nakakita mga kababayan yung mga militant congressmen para lalong idiin si Pastor Gibbs. What? Alam naman ninyo po itong si Pastor Gibbs, tapos yung kanyang SMNI, laging binabakbakan ito mga militant organizations. Ngayon, because of these developments kay Pastor Gibbs, mga kababayan, nakakita ng butas yung mga binibira ni Pastor Gibbs sa kanyang istasyon. What? At ngayon mga kababayan, pati yung administrasyon ni President BBM gustong kalagkarin ng mga militants. Ito yung balita ngayon, sabi rito, PBBM urged to act decisively versus alleged Kibuloy offenses. Sabagay, tinitingnan ko yung takbo ng kwento mga kababayan dito. May punto naman po itong mga grupong ito. Kasi siyempre, kailangan may aksyon na gagawin din yung ating gobyerno. Di ba? Lalo yung mga asunto ni Pastor Gibbs, child trafficking and sexual abuse. Kaya lang, ang asunto po, ang pangyayari, hindi man dito, doon po sa Amerika. Kaya yung asunto niya, nasa Amerika. Anyway, i-share ko po sa inyo yung kwento, mga kababayan. Sabi rito, the Philippine government must take prompt decisive actions on the latest sanctions imposed by the United States Department of Treasury against controversial preacher Apollo Kibuloy. Sabi po ito mga kababayan ni Gabriela Women's Party representative na si Arlene Brosas. What? Alam naman po natin mga kababayan na almost inaaraw-araw ni Pastor Gibbs yung mga militant, binabakbakan niyang binabakbakan. Ito na niya yung pagkakataon naming rumishback. What? Ganon lang po. Umandagan niya ngayon, Pastor Gibbs. Kibuloy, who is also included in the U.S. most wanted list, has been sanctioned over what U.S. authorities called serious human rights abuse. Yung binalita natin kahapon. Including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old. Based on Executive Order number 13818 in line with the Magnitsky Act. So sabi rito mga kababayan sa balita, it was also reported that the U.S. Treasury Department blocked all property in interest in property of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, founder and leader that are in the U.S. or in the possession or control of U.S. persons. Such development should compel, sabi po ni Brosas, nakagawa nga po ng butas. Dapat itong development na to na nangyayari ngayon should compel the Marcos administration, Marcos Jr. administration, to conduct an exhaustive investigation on the Pastor Kibuloy's offenses and financial transactions and enable victims to come forward through a witness protection program. Sabi po ni Assistant Minority Leader and Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa kanya pong statement. Bakit ninyo kinakaladkad pa rito, Congresswoman, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung administrasyon niya na yung Amerika po may kaso na. So, sabi ni last year pa,
Mga kababayan, last year yata ito, yung Amerika niya, iniintay lang namin. Yung panahon pa ni President Digong, kasi barkada niya ito, spiritual advisor, iniintay lang naman anya namin na ipalabas yung request nila. So, tawag dito, extradition, para may kuwanan niya kami, may basis for action, sabi po ni Guevara. Pero wala pa man niya. Di ba? Ang mabuti nito, kung gusto ninyo siguro, bakit hindi kayo magsagawa ng congressional inquiry? Di ba tawag ninyo si Pastor Gibbs? And afterwards, di bumuo kayo ng kaso, asunto, dito, at yung mga suspetsa ninyo, na baka nagpapatuloy pa, you are being paid by the government as kahit nandun kayo sa kabilang panig. Pwede mong gawin, file ka ng resolution na magsagawa din ng investigation kayo kung talagang nagdududa kayo na tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang activities ni Pastor Gibbs. Sabi po ni Brosas na yung DOJ niya cannot just wait for the extradition request from the US. Kailangan may gawing hakbang ang local agencies para masawata ang posibleng pagpapatuloy ng sex trafficking at abuso sa mga kababaihan at bata na ginagawa ni Kibuloy. May kwampo kayo na may nangyayari din po dito? Kalkalin na po ninyo. File kayo ng resolution sa Congress, and later on you recommend for the possible filing of cases. Di ba dapat ganun yung prosedimento? Sabi po niya, hindi pwedeng wait and see lang ang tugon dito. Brosas further said that the National Security Council in the Anti-Money Laundering Council can initiate their separate investigation against Kibuloy, especially with Republic Act 11862 or the expanded Anti-Trafficking in Persons Act. She stressed that the Philippine Army should also review and terminate daw its media partnership with Sunshine Media Network International, signed last October 24 following the latest sanction against Kibuloy. May mali siya na tuloy kasi yung partnership kasi, mga kababayan ng military with Sunshine, yung SMNI, doon sila laging na dudurog araw-araw. Doon sa mga expose, mga kababayan na ginagawa ng mga military, yun ang motibo rito. Sa malamang yun ang rason kung bakit nagsasalita ito si Arlene Brosas. We cannot let an indicted sex offender and fake news peddler broaden his mass media reach during using taxpayers' money. Ayun, nagkamali siya na. Kung hindi mo na sana ito isinali dito sa statement po ninyo, doon na lang sa tawag dito, sa possible involvement or activities na sinasabi ninyo ni Pastor Gibbs sa mga bata, credible na sana yung statement ninyo, sinama pa ninyo yung military. Nalata tuloy kayo. Sa bagay, hindi lang alata Alatang alata. Brosas, whose party belongs to the opposition Makabayan Bloc, found it ironic that the government is silent in Kibuloy's case, yet it is celebrating the 18 days of activism campaign.
Ayan ang punto, nakakuha ng butas mga kababayan si Brosas. O ngayon, dapat yung tanong ganito, dapat bang mangialam yung DOJ dito po? Ito may statement na rin po mga kababayan, yung Department of Justice. Sabi rito, ngayon pa lang, because of this controversy, because of that news, mga kababayan na pinalabas ng US Treasury Department the sanctions against Pastor Gibbs. Sabi rito, DOJ holds off on comments regarding Kibuloy's US sanctions. The Department of Justice is holding off on comments regarding US Treasury Department's sanctions over Apollo Kibuloy's serious human rights abuse via a pattern of systemic and pervasive rape of girls and physically abusing members of his religious group. Hindi muna daw sila magpapalabas ng kung anong mga statements. The DOJ said it will first get verified information. Tama po yung aksyon ng DOJ. Hindi po yung nireport ng mainstream, doon yan yung base nila. Di ko mo nireport ng mainstream media, yun na yung magiging base for action. It should be official. Di ba? Para hindi po hearsay lang. Malakas yung it should be official. So, sabi rito, ang gagawin nila, kailangang makuha namin muna yung verified information and seek US legal experts advice. So, yung gobyerno will seek legal advice from US legal experts para hindi magkamali on the sanctions based on the Global Magnitsky Act before commenting. Hindi man pwedeng ora-orada magpapalabas ng statement. Dapat pinag-aaralan ng ganito, mga kababayan, kasi lalabas yan. Baka mali-mali pa yung magiging statements. Di ba? Kailangan makuha muna yung verified information. We would like to express our unity in their cause in the protection of human rights and in the eradication of corrupt practices, sabi po ni DOJ spokesman Miko Clavano. So, ibig sabihin, hindi ito tinotolerate ng ating gobyerno, ng ating administrasyon. Kung may pananagutan itong si Pastor Gibbs, hindi ito kukonsintihin ng ating gobyerno. O di ba? So, kahit pa nag-support ito, mga kababayan, kay President Bongbong Marcos during the campaign, hindi nangahulugan na kukonsintihin siya. He has to face the music, ika nga. Di ba dapat ganon? Para tama. However, the DOJ has yet to discuss the ins and outs of the sanctions on Mr. Kibuloy. Kibuloy is among the 40 individuals and entities, including those from Belarus, Liberia, the Russian Federation, and Iran. The U.S. sanctions on this year's International Anti-Corruption Day and Human Rights Day over the respective violations. In a statement dated December 9, the Treasury Department ng Amerika noted how Kibuloy used religion in trying to justify his actions in orders to members of his religious group called the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Kibuloy exploited his role within the
KOJC to rape his victims and subject them to other physical abuse, describing these acts as sacrifices daw required by the Bible and by God for the victims' salvation. Sabi po ng Treasury Department. Ayun yung kaso ngayon, mga kababayan. Sa Amerika ito nangyari, kaya yung kaso sa Amerika. So magiging participation natin pag padala ng extradition request, then tatalima siguro naman yung ating gobyerno. O di ba? Yung abogado niya may abogado naman na Pilipino may abogado siyang Amerikano, si Pastor Gibbs, may Pilipino si Topacio. Si Attorney Topacio po, yung abogado ni Pastor Gibbs. O diba? Kibuloy is also on the U.S. Federal Bureau of Investigation's wanted list over charges of human trafficking. Ito yung pinupunto ni Brosas. Ngayon, kung may mga sumbong sa inyo po, mag-file kayo ng resolution sa Congress, ipatawag ninyo ito. Kasi lagi lang naman nandito si Pastor Gibbs. Patawag ninyo diyan sa Congress na i-present ninyo yung mga allegations para masagot man ni Pastor Gibbs. Di ba? At kung may makuha kayong ebidensya na it's happening also here, then you can recommend filing of cases. Di ba? With the sanctions, Kibuloy's interest in ownership over his properties within U.S. jurisdiction will be blocked, and U.S. individuals will also be prohibited from transacting with him. O ngayon, mga kababayan, yung trial pala sa Amerika ni Pastor Gibbs, sabi rito sa balita, naka-schedule na. Kibuloy trial in US set in early 2023. The trial for those defendants is currently scheduled for March 21, 2023. Says Thomas, anong basa nito? Rosek, Director of Media Relations of the U.S. Attorney's Office in Central District of California. So sabi rito sa balita, si Rosek said 6 of Kibuloy's co-defendants, Felina Salinas, Gia Cabactulan, Marisa Dueñas, Amanda Istopare, mga Filipina rin po ito. Lahat babae. Bettina Padilla Roses and Maria De Leon were previously arrested in the U.S. and have been released on bond pending trial. Kibuloy and 2 other associates of his, Teresita Tolibas, Dandan, and Helen Panilag, are considered fugitives in the U.S. Hence, the Federal Bureau of Investigation published their wanted posters noon pang late January. A move criticized by preachers, lawyers as unnecessary. So yan po mga kababayan, itong kinasangkutan ni Pastor Gibbs, magiging teleserye din ito mga kababayan sa mainstream and social media. Magiging content na mga social media vloggers na wala na doon kay Percy Lapid. What? Pati yung kay Bantag, mga kababayan, di ba Percy Lapid yung focus, napunta kay Bantag yung kandidatura ni Bantag. Napunta na sa political ambition ni Bantag yung kaso, hindi na yung pagiging suspect niya sa Percy Lapid case, hindi na doon ang focus ng mga vloggers.
at saka sa mainstream po, ang focus na yung pagkandidato. What? At ngayon, because of this, itong lumabas na issue kay, kay Pastor Gibbs, matatak pa na itong mga cases na to. Ito naman yung magiging controversy. Yan ang labas ng labas ngayon sa mga balita. Magiging bida ngayon, mga kababayan, ang kwentong ito na kinasangkutan ni Pastor Gibbs. Anyway, nasa husgado na po ng Amerika at nagpalabas na rin ng statement yung DOJ. Hintayin na lang natin kung ano yung mga susunod na kabanata ng teleserye. O ngayon, kung guilty or not guilty, just like yung case sa Percy Lapid po, matagal pa nating malalaman. Kasi yung trial nga po sa Marso pa, 2023. So, we have the presumptions of innocence, di ba? Unless proven guilty or until proven guilty beyond reasonable doubt, yung akusado po, inosente. Tama? Ganun ang batas. So anyway, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax, Radiant Serum. Sa mukha naman po pinapahid. You will look 10 years younger than your age. Saka ito, mga kababayan, yung mga cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties po siya. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger, sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.